Kabanata 21. At nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, dahil ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa ng langit mula sa Diyos at nakahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nakabihis para salubungin ang mapapangasawa niya. Pagkatapos, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tingnan mo, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay sa kanila at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, dahil ang mga salitang ito ay tapat at totoo." At sinabi niya sa akin, "Naganap na ang mga iyon. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad. Mamanahin ng sino mang magtatagumpay ang mga bagay na ito, at ako ang magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko. Pero para naman sa mga duwag at sa mga walang pananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam at marumi, at sa mga mamamatay tao, at sa mga namimihasa sa sexual na imoralidad, at sa mga nagsasagawa ng espiritismo, at sa mga sumasamba sa idolo, at sa lahat ng sinungaling, ihahagi sila sa lawa na nagnininga sa apoy at asupre. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan." Dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salop, at sinabi niya sa akin, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang mapapangasawa ng Kordero." Kaya sa kapangyarihan ng Espiritu ay dinala niya ako sa isang malaki at napakataas na bundok, at ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod na Jerusalem na bumababa ng langit mula sa Diyos at nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaningningan nito ay gaya ng isang napakamamahaling bato, gaya ng batong haspe na kumikinang na parang kristal. Ito ay may malaki at napakataas na pader at may 12 pintuang daan, at sa bawat pintuang daan ay may isang anghel. Sa mga pintuang daan ay may nakasulat na pangalan ng 12 tribo ng mga anak ni Israel. 3 pintuang daan ang nasa silangan, 3 pintuang daan sa hilaga, 3 pintuang daan sa timog, at 3 pintuang daan sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay mayroon ding 12 batong pundasyon, at makikita sa mga iyon ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may hawak na panukat na gintong tambo para sukatin ang lungsod at ang mga pintuang daan nito at ang pader nito. At ang lungsod ay parisukat na ang haba at ang lapad ay magkapareho. At sinukat niya ng tambo ang lungsod, 12,000 estadyo. Ang haba at ang lapad at ang taas nito ay magkakasukat. Sinukat din niya ang pader nito, 144 na siko, ayon sa panukat ng tao, na panukat din ng anghel. At ang pader ay gawa sa haspe, at ang lungsod ay purong ginto na gaya ng malinaw na salamin. Ang mga pundasyon ng pader ng lungsod ay gawa sa bawat uri ng mamahaling bato. Ang unang pundasyon ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay kalsedonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonika, ang ika-6 ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ika-9 ay topasyo, ang ika-10 ay krisopasyo, ang ika-11 ay hasinto, ang ika-12 ay amatista. Gayon din, ang 12 pintuang daan ay 12 perlas. Ang bawat isa sa mga pintuang daan ay gawa sa isang perlas. At ang malapad na daan ng lungsod ay purong ginto, gaya ng malinaw na salamin. Wala akong nakitang templo roon, dahil ang Diyos na Jehova na makapangyarihan sa lahat ang templo nito, gayon din ang Kordero. Hindi kailangan ng lungsod ang sikat ng araw o liwanag ng buwan, dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag dito, at ang lampara nito ay ang Kordero.
Ang mga bansa ay lalakad sa liwanag nito at dadalhin ng mga hari sa lupa ang kaluwalhatian nila sa loob nito. Ang mga pintuang daan nito ay hindi isasara sa araw dahil hindi magkakaroon ng gabi roon. At dadalhin nila sa loob nito ang kaluwalhatian at ang karangalan ng mga bansa. Pero anumang bagay na nadungisan at sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam at mapandaya ay hindi makakapasok sa loob nito. Ang makakapasok lang ay ang mga nakasulat sa balumbon ng buhay ng kordero.